very inspiring songs. At ngayon po, atin pong tunghayan at makinig sa salita ng Diyos na ating ibabahagi po ng ating mahal na pastora, Pastora Sonia Marcos. Praise the Lord. So isa pong mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon at sa pagkakataon na ito, mga kapatid, mga kababayan. Atin pong napakinggan ang mga makalangit na awitin at sa pagkakataon na ito ay atin naman pong pakikinggan ang salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon, ito po ang pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. So bago ko po ihayag ang kanyang salita, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Tunay nga po, God, dakila ka't makapangyarihan na patuloy na kumikilos sa buhay ng bawat isa, maging sa kalagitnaan po namin, O God. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito na kung saan ay maihahayag ang iyong banal na salita, na ang salita mo, O Diyos, ang kailangan ng bawat isa. Ito po ang nagbibigay ng kalakasan, pag-asa sa buhay po namin. Kaya dalangin ko, O God, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung may mga Bible po tayo, pwede pong makipagbukas po kayo sa akin in the book of Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Yan po yung ating text sa umagang ito na ang sabi sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7, "Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God." So ang pag-uusapan po natin is that, do not be anxious about anything. Alam ko po, mga kaibigan, mga kababayan, na ang bawat isa ay may mga testing, trials na nangyayari sa buhay. Salamat dahil napagtagumpayanan po natin ang taong 2025 at nasa 2026 na po tayo. Ito po yung tinatawag na unang linggo ng year 2026. Na kung saan ay may mga testing man po, trials na nangyari sa buhay natin sa nakaraan na taon. At alam natin na this year, marami pa rin po yung mga darating. Pero ang kagandahan, mga kapatid, sinasabi po sa salita ng Panginoon, do not be anxious about anything. Huwag daw po tayong mag-alala sa lahat ng bagay. Kundi ang gagawin natin, sabi po rito, but in everything, by prayer and petition. So ito po ang dapat nating gawin. Ang lumapit sa Panginoon, ang manalangin, manghingi ng awa at habag sa Diyos. Dahil ang sabi ni Lord, ang pangako niya in verse 7, "And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." At makakamtan po natin ang kapayapaan na galing sa Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag po tayong mag-alala anuman po ang sitwasyon, anuman ang nararanasan mo ngayon, whatever testing, trials, problems that you are encountering right now, do not be worried, because God says that do not be anxious about anything. Just give it to God. Ibigay po natin sa Panginoon. Dahil ang Diyos na lumalang ng langit at lupa ay Diyos na maaasahan, Diyos na gagabay, Diyos na tutulong, anuman ang sitwasyon, anuman ang nangyayari sa buhay po ng bawat isa. Dahil tunay po na ang Diyos alam niya, mga kapatid, kung ano po ang sitwasyon mo. Alam ng Diyos kung ano ang nangyayari sa iyo. Alam niya kung ano ang buhay mo. Ang nais lamang po ng Panginoon, ilapit natin sa Kanya, ipagkatiwala po natin sa Panginoon. Anuman ang mga testing, anuman ang mga kabigatan na nangyayari sa buhay natin. Sabi niya sa Matthew chapter 6 verse 25, "Therefore I tell you, do not worry about your life." Huwag daw po tayong mag-alala
you will eat or drink, or about your body, what you will wear? Is not life more important than clothes? So dito po sa salita ng Panginoon, sinasabihan po tayo ng Panginoon na huwag po tayong mag-alala. Do not worry. Yan po ang sabi ng Panginoon. Alam ko po na ang buhay sa mundong ito ay punong-puno ng mga sitwasyon, mga pangyayari na minsan talagang nagbibigay po ito ng kabigatan sa buhay natin. Pero nandyan ang Panginoon na pwede po nating maasahan, na pwede po nating lapitan dahil meron pong telephone number ang Diyos. Ang telephone number po ng Panginoon ay matatagpuan in Jeremiah 33 verse 3. Yan po ang telephone number ng Panginoon. Kaya kung merong kabigatan sa buhay, may mga testing, may nangyayari po sa buhay natin na ang alam natin ay wala na po tayong kakampi sa mundong ito. Kapatid, kababayan, kaibigan, meron po tayong pwedeng lapitan at pwede pong tawagan anumang oras. Ang sabi po doon sa telephone number ng ating Diyos na matatagpuan in Jeremiah 33 verse 3, sabi po niya, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." So ito po ang telephone number na kahit sabay-sabay po nating i-dial, ito yung telephone number na hindi siya nagbibisi. Dahil ang Diyos po, nakahanda po siyang sagutin lahat po ng tawag natin. Kaya sabi rito, i-dial po natin ang telephone number ng Panginoon. Call upon God and God will answer you because the God who created everything, He is also a God who answers prayer. Ano po ba yung panalangin? Ang panalangin, mga kaibigan, mga kapatid, ito po yung communication with God. Ito yung ating pakikipag-usap sa Panginoon. So, ano po yung nais natin? Ano ba ang sitwasyon natin? Ilapit natin sa Panginoon. Makipag-usap tayo sa Panginoon. Dahil ang Diyos po ay nakahandang makinig sa lahat ng ating mga kahilingan. Handyan ang Diyos na handang tugunin ang ating mga pangangailangan. Kaya sabi ni Lord, lumapit kayo sa akin dahil ako ay naghihintay sa inyong paglapit. Kaya kapatid, idaan po natin, manalangin po tayo. Be a man and woman of prayer because God is looking for a man who will pray, who stand in the gap of others. Ito po yung pwede po nating maitulong sa ating kapwa. We can help people through our prayers because prayer is a very powerful tool na pwede po nating gawin at nandyan po ang kasagutan na ibibigay ng Panginoon sa sino mang tatawag sa Kanya. Kaya mga kapatid, ano bang yung pangangailangan? No? Manalangin tayo. Ipag-pray natin sa Panginoon. Ilapit mo sa Panginoon. Maging ang mga kabigatan sa buhay. Alam ni Lord at sasagutin ng Panginoon kung ano man ang iyong kahilingan. Alam ko po na marami po sa atin dito na merong kahilingan sa Panginoon. Alam mo, kapatid, kababayan, ang Diyos po ay tumutugon sa lahat ng kahilingan. Kaya sabi niya, call to me and I will answer you. Yan ang pangako ng Panginoon. Kaya alam po ninyo kung isasali po natin sa buhay natin ang Panginoon, hindi po niya tayo pababayaan. Dahil ang Diyos po ay handang gumabay. Ang Diyos po ay handang tumulong sa bawat isa sa atin. Ang nais lamang po ng Panginoon ay hanapin natin siya sa ating buhay. Ang pangako ni Lord in Matthew chapter 6 verse 33, "Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well."
na nagpapatunay lamang po na kung ang buhay natin nangunguna ang Diyos, siya ang number one sa buhay natin. Ano man ang pangangailangan natin, kapatid, nandyan po ang Diyos na handang tutulong at ipagkakaloob ng Panginoon ang ating mga kahilingan. Dahil ang Diyos po na lumalang ng langit at lupa ay Diyos na makapangyarihan at wala na pong hihigit sa Kanya. Siya lamang po ang tanging pag-asa sa mundong ito. Siya lamang po ang kaligtasan. Siya lamang po ang nagbibigay ng lakas. Kaya salamat sa Panginoon dahil nandyan ang Diyos na makapangyarihan, nandyan ang Kanyang bugtong na anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus, na talagang inialay po niya ang Kanyang buhay upang sa ganun po matugunan ang pangangailangan ng bawat isa. Kaya mga kaibigan, mga kababayan, napakahalaga po na isali po natin ang Panginoon sa buhay natin, na siya po ay maging partner ng buhay natin. Dahil tunay po, wala po tayong magagawa kung walang Kristo na naghahari sa buhay natin. We need Jesus Christ in our life. He is the only Savior in this world. Kaya alam po natin, katatapos lamang po ng celebration ng Christmas, di po ba mga kaibigan, na kung saan ay nagpapatunay lamang po na mahal ng Panginoon ang mundong ito. Mahal niya ang bawat isa. Ang nais po ng Panginoon ay ang paglapit natin sa Kanya. Ang nais ng Panginoon, ibigay natin ng buong buo ang ating buhay. Upang sa ganon po ay gagabayan tayo ng Diyos. Tutulungan po niya tayo. Bibigyan po niya tayo ng tamang desisyon sa buhay po natin. Kaya mga kapatid, ang Panginoon po ay naghihintay sa paglapit ng bawat isa. Dahil ang Kanyang pangako in Matthew 21 verse 22, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Kaya kung tayo ay maniniwala, nandyan po ang Panginoon na ipagkakaloob po niya ang lahat ng ating kahilingan sa Kanya. Dahil tunay po ang Diyos ay sumasagot sa ating mga panalangin. God will answer your prayer. Kaya mga kapatid, isali po natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Kung noong nakaraang taon, hindi po tayo naglingkod sa Kanya, alam po ninyo, napakainam at napakaganda na simulan po natin ang taong 2026 na naglilingkod sa Panginoon. Kaya